For the record, wala akong ino-authenticate na dokumento na hawak ni Kong. Nagpilit siyang kumuha ng mga files at ginamit pa niya yung computer nung isa. Si Cabral, batay sa kuha ng CCTV sa DPWH Central Office. Nakunan pasado alas 5 ng hapon nung lumabas si Leviste mula sa opisina ni Cabral at pumunta sa programming office. Kasunod ni Leviste si Cabral. Nang lumabas silang dalawa mula sa programming office, kitang may hawak na mga papel si Leviste habang may tila ipinapaliwanag si Cabral. Hinahanap daw ni Leviste kay Cabral ang mga proponent o pangalan ng mga mambabatas para sa proyekto na sa 2025 General Appropriations Act. Iniwan nila ang sugatan pangaraw si Cabral na makapag-agawa ng dokumento kay Leviste. Ang alam ko paper cut. Pagkapasok po namin, naalala ko po, yung kamay ni ma'am nakaganon, ang dami pong dugo sa damit niya, yung ibang papel po nun meron. Sinadya niya ang isang assistant secretary ng DPWH bago puntahan si Cabral. Pero sagot niya tungkol sa agawan umano ng dokumento. I vehemently deny na may inagawan akong dokumento from Yusek Cabral. At ang tanong ko po, bakit ngayon lang po yung sasabihin kung totoo man yan? Dizon na wala pa siyang ino-authenticate na mga dokumento at files kaugnay sa mga post ni Congressman Leviste. Ayon kay Dizon, hindi pa niya nakikita ang mga dokumentong ipinopost ni Leviste. Pero pinabulaanan nito ni Dizon. Is it a district breakdown? Absolutely. Pero yung pag-nakaw niya ng fans computer, walang imprimatur yan. Yung nakipag-agawan siya ng papel kay Cabral, walang imprimatur. So yun, welcome back to the channel. Sinabi ni House Public Accounts Committee Chair Terry Redon na posibleng maharap sa ethics complaint si Batangas Representative Leandro Leviste dahil sa umano'y illegal na pagkuha ng mga dokumento mula sa opisina ni dating Yusek Cathy Cabral. Ayon sa mga ulat ng mga tauhan ng DPWH, sa pilitan umanong kinuha ni Leviste ang mga files mula sa kamay ni Cabral na naging sanhi ng pagkasugat or paper cuts at pagdugo ng kamay ni dating Yusek. Kinuha rin naman ni Leviste ang mga files sa computer ng walang pahintulot. Kine-question ni Redon ang kredibilidad ng Cabral files na hawak ni Leviste. Marami umanong maling impormasyon dito, gaya na pagdawit sa mga kongresistang matagal ng patay tulad nila Representative Hagedorn at Representative Panotes na naglagay umano ng budget insertions. Ginihit ni Redon na ilang beses nang itinanggi ni DPWH Secretary Vince Dizon na binigyan niya ng otoridad si Leviste na kumuha ng mga nasabing dokumento. Tinawag ni Redon na squid tactics ang ginawa ni Leviste na sa halip sagutin ng mga akusasyon laban sa kanya ay nagdabas ito ng bagong issue gaya ng mga maletang idineliver sa DPWH. Itinanggi ni Leviste ang mga paratang at iginiit na legal at may pahintulot si Secretary Dizon sa pagkuha niya ng mga files noong September 4. Ayon sa kanya, ginawa lang itong issue ng mga politikong natatakot sa kanya mga ibubunyag na korupsyon sa DPWH. So kayo, anong masasabi ninyo sa balitang ito? Share your thoughts down in the comments below. Thank you so much for watching. Subscribe if you haven't yet. Stay safe, everyone.